So, eto. Yo guys, what's up? It's me again. So, new content. Tagal kong di nakapag-upload. Siguro 5 or 6 days I think. Pero, ayun, since may bago tayong content, simpleng content lang. Alam naman natin na marami akong figure. Since ayun, tagal ko na nagko-collect eh. But this time, sa dami nun, I'll show you my 5 best action figures. And I can say na sa mga nagko-collect, ito yung mga dapat na must-have. So, sisimulan natin dito sa una. Ito. Ito. Vibration Star Sasuke. So, ito yung version 2 ng Vibration Stars na nirelease sa kanya. At saka, ngayon, I can say na rare na lang yung figure na to. So, I'm not sure if ganun pa rin yung price niya. Pero, as far as I remember, nakuha ko to ng 780 pesos. And, nakuha ko siya ng MISB. So, ako yung unang nakapag-unbox nito. Well, hindi siya kagaya ng ibang figure na loose or baby or no box. Yeah, MISB ko siya nakuha. And ayun yung full details ng figure niya. As you can see, ayun yung version nung siya nung sa Ninja War. Gamit niya yung logo. Ayan, nandiyan yung logo ng Uchiha. And yung sword niya, isa sa mga nagdala. And next, syempre, isa to sa mga favorite ko. Isa to sa mga OG. Ito yung next. Diba? Hindi ko sure kung nakalimutan ko na kasi. Pero kung sa pagkakaalala ko, Dragon Ball Legend ko lang siya, si Trunks. Ito, isa na rin to sa rare. Ayun na, yung mga kino-consider ko kasi na best figures na sa dami ng mga figure ko, yung mga talagang rare na. Ito kasi sobrang rare nito, grabe. Nakita ko yung yung pagtaas ng price nito. Nung time na nakuha ko to, medyo pa-rare na siya. Kaya nakuha ko siya nung medyo may kataasan eh. Siguro mga nasa 900 ko to nakuha. Pero ngayon, estimate ko, kasi last time sa nakita ko may nagbenta nito, pumalo ata siya sa 1,500. Pero I think isa to sa mga talagang rare na eh. Kasi ang alam ko, hindi na talaga magre-release ng ganito. So possible, yung price ito, nasa 2,000 na or 2,500. Nakuha ko rin to ng MISB. Imagine. So nung nakuha ko siya, nung medyo nasa mid na siya, yung solid nito para sa akin sa dami ng figure ni Trunks. Yung pinaka-the best. So yun, check nyo yung full details ito. So bale yun yung full details ng figure. Ayan. So bale yung post na to, it was based on nung arrival ni Trunks, nung galing siya sa future, nung time na he's trying to talk to Goku. And niya biglang nanggulo si Frieza, kung maaalala nyo nun, sa mga OG fan talaga ng mga Dragon Ball. So, hawak niya yung sword niya, is ready to attack and ayun nga. So, super nun, kasi winanit delete lang niya si Frieza nung time na yun. Sobrang panalo ng figure na to, I can tell. Tapos ayun, tignan yung details ng hair niya. May ganyan, kasi may pa-wind effect. Para sa akin, sa lahat ng naging figure ni Trunks, ito yung pinaka-the best. Wow! Yung next, isa to sa mga talaga mabibigat ko na figure. Literal na mabigat. Mabigat yung price niya nung nakuha ko sa... Literal na mabigat. So, Ichiban Kuji Eustace Kid. Grabe ang laki ng figure na to. Kung makikita nyo yan, laki niya, grabe. Para sa akin, isa to sa mga favorite ko na figure kasi kung nyo yung sa One Piece, bihira lang sila mag-release ng figure ni Kid na may cape na, meron pang ito, metal arm niya. Kung makikita nyo sa iba, may mga nagbebenta, may version siya na may cape lang, pero walang metal arm. Pero yung sa iba naman, meron siyang metal arm, pero wala siyang cape. So ayun, panalo, diba? Ang laki niya. At saka nakuha ko to ng 1,800 pesos. Di ba, ang bigat? Pero yun nga, nakuha ko siya ng MISB. So, hindi na ako masyadong lugi, di ba? Isa to sa mga sa mga One Piece ko na figures. Ito yung pinaka-favorite ko sa ngayon na. Pero di ko alam kasi matagal na akong hindi nakakapag ng One Piece, nakakapag-collect ng One Piece. Pero sa mga figure na meron ako ngayon, sa One Piece line ko, ayun, may pangalan po, Eustace Kid. So ito, check nyo yung full details ng figure na to. So bale yan, ayun yung full details ng figure. Yan kitang-kita yung face expression ni Kid na talagang siya mayabang. Yung metal arm niya, grabe ang laki. Scars niya, so ito, Eustace Captain Kid. Pagpasyensyahan nyo na, kasi matagal ko nang dinalinis yung figure na to. Sa One Piece ko kasi medyo mahirap linisin.
So, yung cape niya. Ang ganda. So kung maano nyo sa latest chapter ng manga, same na same sila ng outfit ni Captain Rax. So ayun. Tapos ayun pa yung sa niya sa glasses niya. Ito yung pinaka nagdalay para sa akin. Yung sa metal arm niya. Panalo yung figure na to. Kaso, ayun nga, as far as I know, rare na yung figure na to. So, hindi ko sure baka kung sakaling may makita kayo ng ganito, mga nasa 2,000 pataas na. Estimate ko. And for our next figure, panigurado panalong-panalo to. Fan favorite to. MSP, Captain Levi. So yung MSP ay Master Stars Piece. So ang nirelease nun ay dalawa lang. Isang ganto sa isang version na Eren. So bale itong Levi na to, sobrang rare na ito nung nilabas to. Kaya medyo nahirapan ako. Tinry ko maghanap ng mga MISB kaso wala talaga, sobrang talo. Para wala akong mahanap na MISB. So, ang nahanap ko na ganito, loose. Partida loose nakuha ko siya ng 1,100 pesos. So, yun, nung time na yun kasi super hype nung Attack on Titan kasi nasa final season sila. And ayun, super dalang lang din magkaroon ng figures na ganito. Kaya ito yung isa sa mga gusto ko na nakita ko na figure. May partner tong figure na to which is yung gear, yung 3D gear nila. Kaso, medyo may kataasan yung presyo. Kasi separate mo pa siyang bibilin. So, ayun. For me naman, okay lang kahit walang 3D gear yung figure na to. And angas yung figure na yun. Kalmadong-kalmado si Captain Levi. So, parang, kung ako ito yung, siguro yung sa season 3, nung umatak sila, kasi di ba may babawiin sila, nung nilabanan nila si Beast Titan. Kaya, para sa akin, isa to sa talagang panalo ko na figure. Rare na to Nung nakuha ko to, rare na. Grabe, hindi ko ma-imagine kung sakaling ngayon ako magbili nito, may mahanap ako. Kung magkano yung price nito. Panigurado mataas to. Kasi usually yung mga Attack on Titan, hanggang ngayon naman nagtaas. Kasi ang figure kasi, once na magtaas ang price niya, never na siyang bababa. Bale yan, ayun yung full details ng figure. And ayun isa sa gusto ko dito, uwang-uwa na yung hair niya. Sa yung IC niya, kala mo na palaging tulog. Nakakama yung fist niya. Pero kung bibili kayo ng version na may gear, alam ko may separate yun na bukod na kamay nahahawak dun sa gear. So ayun, stand niya, simple lang, rock, which is okay para hindi masyadong sagabal sa gap ng space ng sakab natin. And ito pa, kitang-kita naman may pa-wind effect. May logo pa, yung logo nila, yung logo nilang Survey Corps. I can say na panalong-panalo to. Isa to sa sumunod na maganda sa kino-consider ko na pinakamaganda na figure na meron ako. And last but not the least, yung pinaka-favorite ko sa lahat ng figures ko. Ito. So ito, Ichiban Kuji Master Stars Piece Super Saiyan 4 Goku. Grabe, napakalaki rin nito. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng figure ko. Noong time na hinahanap ko to, rare na talaga siya. So, hindi na ako nag-expect na mababa yung price nito yung price nito kapag nakahanap ako. Nakahanap ako matagal siguro. Siguro, inabot rin ako ng ilang days bago ako nakahanap nito. Na I can say na super panalo ng figure na to. Nakuha ko siya ng 3,800. Hindi ko sure kung 3,800 or 3,500. So, nakuha ko siya ng MISB, sealed na sealed. Ako yung nakapag-unbox. Sobrang laki ng box nito, grabe. Pati itong figure na to, laki niya. May partner to na Super Saiyan for Vegeta, saka Super Saiyan for Gogeta. Kaso, hindi ko na kinuha kasi masyado silang malaki. Masyadong sa space. Ito lang talaga yung gusto ko, yung Super Saiyan 4 na Goku. Pero since rare na nga siya ngayon. Rare na siya ngayon eh. So, ang nakita ko last time, nung nag-check ako, yung price niya, may nakita akong ganito nasa 4,000 na. Yeah, 4,000 kasi rare na nga eh. Saka, medyo may kataasan din kasi yung presyo ng line niya. 4,000, 5,000, 5,500. Ayun nga, gaya ng sinabi ko kanina, yung talaga ng figure, mas nagtataas lalong tumatagal. Kasi nga nagiging rare. Pinaka gusto ko dito na maintain nila yung sa facial expression ni Goku na napaka-savage, calm. So, eto. Bakit ka nagko-collect? Napakarami naman. Pwedeng isa lang, sasayang yung pera mo or what? Ayun.
Kapag nag-collect ka talaga, may mga ganong comments talaga. And for me, normal yon. Kasi may mga nakita rin naman ako na may mga pinag-purchasean ko na may mga ganong comments rin. And ayun, for me, normal naman talaga yon. Pero is it worth it ba? Para sa akin, super worth it nun. Kasi tumataas yung value niyan. Lalo na if plan mo na mag-grow yung money mo, na pinakawalan mo. So, once naman na mag-rare yun, and yung mga naghahanap ng ganong fix, pwede mo siya mabenta ng ayun, mataas na price since rare nga yung figures. Kaya nung nangyari sa akin, may mga figures, karamihan kasi sa mga figures ko matagal na, and one of my previous classmates interested dun sa figure ko na Attack on Titan. So kahit medyo okay naman yung price na tinasan ko ng konti, go naman siya. Kaso nga lang, nag-declutter, natapon yung boxes or what. Yun, so it's a no na. Kaya understood ko rin naman, kasi ako rin kapag bibili rin ako ng figures, gusto ko yung ako mismo makakapag unbox or may box kahit pa paano. So din lang talaga ako napabili ng walang box sa Levi, and I can say na worth it naman siya. Ayun, yung kumaano nyo sa previous vlog ko, medyo mahaba na siya, puno na, kaya matagal na rin naman ako hindi nakapag-collect, and medyo satisfied na ako doon. And that's our content for today. Don't forget to like and subscribe. Kita kita next content ko. Bye bye!